Hello guys! So, ang topic natin for today, mahal na mahal ka ng lalaki pag ginagawa niya ang mga bagay na ito. Sa usaping pagmamahal, ang mga tao ay gumagawa ng mga kakaiba. Minsan, they go to the extremes, di ba? Para lang maiparamdam nila ang kanilang pagmamahal doon sa babaeng kanilang sinisinta. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, whoops, disclaimer ulit tayo. So, itong mga babanggitin ko, hindi ko ulit nilalahat ng mga kalalakihan. But majority ng gumagawa nito ay nagpapakita ng totoong pagmamahal. So, ating alamin ang mga ginagawa ng lalaki kapag mahal na mahal ka niya. Number 1, constant updating. Lagi siyang nag-a-update sa'yo. It's either siya ang nagsasabi kung ano ang nangyayari sa kanya or kung nasaan siya. Or maaring nagtatanong din siya sa iyo kung kumusta ka, kung ano na ang ginagawa mo. Alam nyo, ang mga ganitong gestures ng lalaki, nagpapakita siya ng concern. Nagpapakita na mahalaga ka sa kanya. Ang lalaki kasi, kapag na-inlove yan, walang minuto, walang segundo na hindi kalaman ng isip niya. Lagi kang iniisip niyan saan man siya naroon. So ganun ang lalaki kapag talagang tinamaan, literal na lakas tama sa iyo. Kaya hindi niya mapigilan na mag-update sa iyo. So yan po ang ating number 1. Number 2, hindi hadlang ang distansya. Ito yung kapag ang lalaki ay nagmamahal, sadyang walang makakapigil sa kanya. Kahit gaano man yan kalayo, gagawa yan ng paraan para mapuntahan ka. Magtra-travel yan, magbibiyahe yan, para lang puntahan ka, para makita ka. Ganyan katindi ang lalaki kapag tunay kang minamahal. Di ba, magulat ka na lang isang araw, nandyan siya sa tinitirahan mo, di ba? If ginawa ng lalaki yan, bumiyahe, nag-travel ng napakalayo, ilang oras yan, para lang makita ka, sana maramdaman mo yung pagmamahal niya na inaalay sa iyo, di ba? Napaka-sweet isipin, napakasaya sa puso kapag ganyan ang ginagawa ng lalaki. So ayan po ang number 2. Number 3, ito yung niregaluhan ka ng isang expensive na gift. Hindi ko sinasabi na may presyo ang pag-ibig natin. Hindi ganon. Kahit anong gift yan, basta ipinakita mo na sincere ka at galing sa'yo at tunay yung mga intentions mo, napaka-sweet niyan sa part ng babae. Pero ibang level naman ito kung yung lalaki ay nagbigay ng isang bagay na alam natin na sobrang napakamahal. Di ba? Ibig sabihin, yung lalaki, dahil sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, gumawa siya ng mga paraan. Pinag-ipunan niya yan, di ba? Pinag-ipunan niya, lalong-lalo na kapag yung lalaki ay hindi naman ganon kataas yung financial status niya. Maaring yung pinambili niya sa regalo na yan na yung lahat sa kanya. So, ibig sabihin yan, mahal na mahal ka niyan. Todo effort siya, di ba? So, yung effort na yan, na magbigay ng napakamahal na regalo, isa yan sa mga ginagawa ng lalaki kapag mahal na mahal ka niyan. So, ayan po, ang number 3. Number 4, pina-prioritize niya ang kaligayahan mo kaysa sa sarili niyang kaligayahan. That's how men go or do things na talagang iba. Kahit at their own expense, ay gagawin nila yan para lang maging masaya yung babaeng tunay niyang minamahal. Ito yung mga paraan na gagawin ng lalaki para lang mapasaya ang babaeng kanyang minamahal.
anything. Basta alam niya na ikakasaya, ikakaligaya ng babae, ay ginagawa niya. Mga random things, random little things, kahit yung mga simpleng pagpapatawa, ayan, basta alam niya na masaya yung babae, sobrang masayang-masaya na rin siya. Ganyan ang lalaki magparamdam ng kanyang pagmamahal sa babae. So, ayan po, number 4. Number 5. Ito yung time. Ilang beses ko na itong nabanggit sa mga previous videos ko. So, dito, ang mga lalaki, kapag tunay na nagmamahal, mahal na mahal nila yung isang babae, yung oras niya ay lagi siyang available para doon sa kanyang minamahal. Alam natin, di ba, na ang oras ay sadyang critical yan sa isang relasyon. So, kapag binibigyan mo ng oras yung mahal mo, iisa lang ang ibig sabihin yan. Gumagawa ka ng effort, gumagawa ka ng mga sacrifices just to be with your woman, di ba? Kasi sa panahon ngayon, madalas ay talagang limitado. Kumbaga ay talagang hapit na hapit tayo sa oras. Pero kapag pagdating sa babae na yan, lahat ng oras mo ay naibibigay mo, wow, di ba? Ganon ang lalaki kapag talagang nagmamahal. So ayan po, ang number 5. Number 6. Action speaks louder than words. Ang lalaki kasi, hindi talaga namin nasasabi yung mga nararamdaman namin. Hirap kaming i-express yung mga feelings namin. Kaya minsan yung mga babae, napapasil kayo or nagtataka kayo kung ano nga ba talaga ang intentions namin. Kasi wala naman kaming sinasabi. Diba? Pero sana, yung tinatawag na read in between the lines. Diba? Kapag hirap kaming mag-express ng sarili namin, dinadaan na lang namin sa mga actions namin, sa mga ginagawa namin, doon namin na i-relay ang mensahe namin, na ipaparamdam yung pagmamahal namin sa babae. Hindi lahat ng mga lalaki ay gifted na magsalita, magbigay ng mga mabubulaklak na salita. Bihira ang mga ganon. Unless na matagal na kayo at comfortable na kayo sa isa't isa, ayan, nag-open up na ang lalaki. Pero kapag nasa stage na ganito, medyo tipid yan magsalita. Yung mga ganong bagay, pag paparamdam na ng aming intentions, di ba? Kahit hindi kami nagsasalita. So, ayan po, ang number 6. Number 7. Ito, yung knight in shining armor. Ito yung kapag ikaw ay in distress, or ibig sabihin, kapag may mga pinagdadaanan ka, may problema ka, may sakit ka, andyan siya. Siya yung nandyan sa tabi mo. Siya yung umaalalay sa iyo. Siya ang nagbibigay ng moral support. Kung financial support man yan, gumagawa siya ng paraan para maibsan yung mga pinagdadaanan mo. Basta, andyan siya, nakaalalay, lagi sa'yo, tumutulong. Ganon po ang lalaki kapag nagmamahal. Kapag ang lalaki ay ganyan sa'yo, huwag mo nang pakawalan yung mga ganyan. Mahal na mahal ka niyan. Nagpapakita lang siya ng kanyang tunay na intentions sa iyo. Ayaw niyang malagay ka sa alanganin. Ayaw niyang may masamang nangyayari sa iyo. Kaya siya umaalalay, nagdi-defend sa mga oras na ikaw ay may mga pinagdadaanan. So ayan po, ang number 7. 2,000 years later. So, ayan po, ang mga ginagawa ng lalaki kapag mahal na mahal ka niya. Lakas tama, ika nga. Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.